65 plus ka na. At sa bawat paglipad mo sa airline economy, ramdam mo ang siksikan, ang masikip na upuan, at ang mahabang oras na halos hindi ka makagalaw. Minsan naiisip mo, ganito na lang ba talaga kapag economy? Wala na bang ibang paraan? Ang totoo, may mga pagkakataon sa loob ng airline system. Hindi ito sugal, hindi ito sikreto ng mayayaman, at hindi rin ito tsamba lang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 15 airline hacks para sa free upgrade. Mga sitwasyong talagang nangyayari sa seating at boarding process kapag may bakanting premium seats at kailangang mag-adjust ng airline. Ako si Ate Clara. Hindi ako nandito para magpanggap na mas mataas sa inyo. Nandito ako bilang gabay. Malinaw, diretso at walang paligoy-ligoy. Kasama ninyo ako sa pag-intindi kung paano gumagalaw ang sistema para mas maging maayos ang susunod ninyong lipad. Kung mahalaga sa iyo ang ganitong klasing malinaw at kalmadong paliwanag, mag-subscribe ka. I-like mo ang video na ito. Ginagawa natin ito para sa ating komunidad, para mas marami sa atin ang makaalam at makinabang. Ngayon, simulan na natin. Lumipad sa mga araw na hindi puno ang flight. May mga araw na natural na mas kaunti ang pasahero. Karaniwan, mas matao ang Friday, Sunday at Monday dahil sa weekend travel at business trips. Kapag mas kaunti ang tao, mas mataas ang posibilidad na may bakanting seats sa iba't ibang cabin, kasama na ang premium sections. Hindi ito magic. Simpleng kapasidad at demand lang ito. Kapag hindi puno ang eroplano, mas flexible ang airline sa pag-aayos ng seating. May mga sitwasyon na kailangan ng nagatamang kapakaong akayang mag-rebalance ng cabin. Minsan dahil sa weight distribution, minsan dahil sa operational adjustments bago mag-take off. Sa ganitong pagkakataon, may ilang pasahero na inililipat sa ibang seat category. Kung may kakayahan kang pumili ng araw ng lipad, subukang tingnan ang midweek flights tulad ng Tuesday o Wednesday. Karaniwan, mas tahimik ang airport, mas maikli ang pila, at mas kaunti ang kompetisyon para sa anumang seat movement na mangyari. Hindi ibig sabihin nito na automatic kang ma-upgrade. Pero kapag mas kaunti ang pasahero, mas maraming bakanteng upuan ang posible. At kapag may bakante, doon nagkakaroon ng pagkakataon. May isa pang detalye, ang red eye o very early morning flights. Maraming pasahero ang umiiwas sa ganitong oras. Sa ilang ruta, mas hindi sila puno kumpara sa prime time departures. Kung flexible ang schedule mo, ang pagpili ng mas tahimik na araw ay isa sa pinakapraktikal na hakbang. Hindi ito nangangailangan ng koneksyon. Hindi ito nangangailangan ng espesyal na status. Minsan, ang unang hakbang palabas ng airline economy ay nagsisimula pa lang sa pagpili ng tamang araw ng paglipad. 2, i-check ang airline app bago ang flight. Maraming nakatatanda ang nagbubook ng ticket, tapos hindi na muling binubuksan ang airline app hanggang sa araw ng lipad. Pero sa loob ng system ng airlines, ang seating ay gumagalaw. Mga ilang araw bago ang flight, minsan naglalabas ang airline ng upgrade notifications o special offers sa app kapag may bakanting premium seats. May pagkakataon ding may upgrade available option sa booking page mismo. Hindi ito laging nangyayari, pero kapag hindi mo tiningnan, hindi mo rin malalaman. Isang simpleng hakbang lang ito, buksan ang airline app paminsan-minsan bago ang flight. Siguraduhin updated ang contact details mo. I-on ang notifications kung kaya mo. May mga pagkakataon na ang upgrade option ay lumalabas ilang oras lang bago mawala. At kadalasan ang unang nakakakita ang unang nakakakilos. Hindi ito komplikado. Hindi mo kailangang maging tech expert. Isang tingin lang, isang check lang. Pero pwedeng magbago ang seating mo. Ngayon gusto kitang makilala ng kaunti. Ilang taon ka na? At saan mo ako pinapanood ngayon? Isulat mo sa comments. Masarap basahin kung saan-saan tayo nagkakaugnay.
At kung may anumang tanong ka tungkol sa airline upgrades, seating o susunod mong lipad, huwag kang mahiyang magtanong. Binabasa ko ang mga comments ninyo at hanggat kaya ko, sinasagot ko isa-isa. Magkasama tayo dito. 3. Dumating ng maaga at magtanong ng maayos sa gate. Sa huling yugto ng boarding, ang gate agents ang may hawak ng final seating chart. Sa puntong iyon, kumpleto na ang listahan ng mga sumipot, may malinaw na kung sino ang no-show at kung may bakanting seats sa ibang cabin. Kapag dumating ka ng eksaktong boarding time, madalas abala na ang lahat. Mahaba ang pila, mabilis ang kilos, wala ng oras para sa maayos na pag-uusap. Pero kapag nandyan ka ng mas maaga, kalmado pa ang paligid. Mas maayos makipag-usap, mas malinaw ang sagot. Maaari kang lumapit at magsabi ng simple at magalang. May available po bang upgrade ngayon kung sakali? Walang demand, walang pilit. Isang tanong lang. May mga sitwasyon na may bakanting premium seat dahil sa no-show or last-minute change. Kapag kailangan mag-ayos ng seating bago magsara ang flights, doon minsan nagkakaroon ng movement. Hindi ito laging mangyayari. Pero kung hindi ka magtatanong, mananatili kang walang impormasyon. May isa pang mahalagang bagay, ang paraan ng pagsasalita. Kapag maayos ang tono mo, mas maayos din ang sagot na babalik sa'yo. Sa airport, maraming stress. Pero ang kalmadong pasahero ay laging mas madaling kausap. Minsan, ang paglapit ng maaga at ang isang maayos na tanong ang nagbubukas ng pinto na hindi nakikita ng iba. 4. Gamitin ang iyong miles o frequent flyer points. Maraming nakatatanda ang may naipong miles sa paglipas ng mga taon. Minsan dahil sa dating biyahe, minsan dahil sa credit card, minsan dahil matagal na silang miyembro ng isang airline. Pero madalas, naiipon lang ito, hindi nagagamit. Sa karamihan ng airlines, may opisyal na option para gamitin ang miles bilang seat upgrade mula economy papuntang business o premium cabin. Depende sa availability at fare class ng ticket mo. Hindi ito sikreto. Bahagi ito ng loyalty program ng airline. Ang mahalagang tandaan, hindi lahat ng ticket ay eligible para sa mileage upgrade. May ilang fare types na hindi pwedeng i-upgrade gamit ang miles. Kaya mahalagang tingnan ang booking details o magtanong sa customer service. Karaniwan, mas nagiging available ang upgrade seats habang papalapit ang flight date, lalo na kung may bakanting premium seats pa. Isang simpleng hakbang, mag-log-in sa iyong airline account ilang araw bago ang lipad. Hanapin kung may upgrade with miles option. Kung may available, malinaw na makikita ang required miles. Sa mahabang flight, ang paggamit ng miles para sa mas maluwag na upuan ay minsan mas sulit kaysa ipunin lang ang puntos. Hindi mo kailangang gumastos ng dagdag na pera kung may nakaabang ka ng miles. Minsan, ang mas komportabling upuan ay hindi nasa labas ng sistema, nasa account mo lang pala. 5. Manatiling kalmado kapag may delay o pagbabago. Kapag may delay, cancellation, o aircraft change, biglang nagiging magulo ang paligid. Humahaba ang pila. Tumataas ang boses ng ilan. Lahat gustong mauna. Sa ganitong sitwasyon, ang airline staff ay kailangang magdesisyon ng mabilis. Mag-rebook, mag-ayos ng seats, maghanap ng available na flight. At dito nagiging mahalaga ang isang bagay na kontrolado mo, ang kilos at tono mo. Kapag lumapit ka ng maayos at kalmado, mas malinaw ang usapan, mas bukas ang komunikasyon. Maaari mong sabihin, kung may mas maayos na seat po sa susunod na flight, okay lang po sa akin. Isang malinaw at magalang na pahayag lang, walang galit, walang pressure. Sa panahon ng disruption, may mga pagkakataon na kailangang ilipat ang pasahero sa ibang cabin dahil sa seat reallocation o operational adjustment. Hindi ito madalas, pero nangyayari. Kapag flexible ka at hindi ka dagdag stress sa sitwasyon, mas madali kang ma-accommodate. Hindi lahat ng delay ay purong malas.
Minsan, ito ay sandali kung kailan gumagalaw ang seating system. At sa gitna ng kaguluhan, ang pinakakalmadong pasahero ang kadalasang nakakausap ng maayos. Sa airport, ang emosyon ay mabilis kumalat. Pero ang kalmado, iyon ang nagbibigay sa'yo ng malinaw na pagkakataon. 6. Bantayan kung may aircraft change. May mga pagkakataon na ilang araw o kahit ilang oras bago ang lipad, pinapalitan ng airline ang eroplano. Minsan mas maliit ang ipinalit, minsan mas malaki. Kapag mas malaking aircraft ang ginamit, nadadagdagan ang bilang ng seats. Mabay kasama na ang business o premium cabin. Sa ganitong sitwasyon, kailangang ayusin muli ang seating assignment. May mga pasaherong lilipat ng row, may marireassign na seat, at minsan may bagong available na premium seat. Hindi ito palaging napapansin ng pasahero. Kaya mahalagang silipin paminsan-minsan ang booking details mo bago ang flight. Makikita sa app o sa website kung nagbago ang aircraft type. Kung napansin mong may pagbabago, maaari kang mag-check muli ng seat map o magtanong sa airline kung may available na mas maayos na upuan. Hindi ito agresibong pagtatanong. Ito ay pagiging alerto. Kapag may plane swap, gumagalaw ang seating system. At kapag gumagalaw ang seating system, may mga pagkakataon na nabubuksan. Isang simpleng pag-check lang ito. Hindi komplikado, pero maraming hindi gumagawa nito. Minsan, ang pagbabago ng eroplano ang nagiging dahilan kung bakit may mas maluwag na upuan na hindi mo sana makikita kung hindi ka nag-obserba. 7. Mag-volunteer kapag overbooked ang flight. May mga pagkakataon na ang flight ay overbooked. Ibig sabihin, mas maraming ticket ang naibenta kaysa sa available seats. Ginagawa ito ng airlines dahil may mga pasaherong hindi sumisipot. Pero kapag lahat ay dumating, kailangan nilang maghanap ng volunteers na sasakay sa susunod na flight. Karaniwan, may announcement sa gate. This flight is overbooked. Sa ganitong sitwasyon, maaari kang lumapit at magtanong kung ano ang kapalit ng pag-volunteer. Madalas, may compensation, travel voucher, meal allowance, minsan hotel kung overnight ang delay. Depende ito sa airline at sa ruta. May ilang sitwasyon din na ang rebooking ay nagreresulta sa mas maayos na upuan sa susunod na flight, lalo na kung kailangang mabilis na ma-accommodate ang volunteer. Hindi ito laging upgrade. Pero may mga pagkakataon na mas komportable ang seating sa bagong flight. Ang mahalaga dito ay pagiging flexible. Kung hindi ka nagmamadali at kaya mong mag-adjust ng schedule, ang pag-volunteer ay maaaring magdala ng mas maayos na kondisyon ng biyahe. Sa halip na kabahan kapag narinig ang overbooked, maaari mo itong tingnan bilang isang opsyon. Sa airline system, kapag may problema sa seating, doon din minsan lumalabas ang pagkakataon. 8. Kung mag-isa ka, mas madali ang seat movement. Sa seating system ng airlines, mas simple ilipat ang isang pasahero kaysa isang grupo. Kapag may isang bakanteng premium seat, mas mabilis magdesisyon ang system o ang staff kung iisa lang ang kailangang ilipat. Kapag 2, 3 o pamilya ang magkasama, kailangang isaalang-alang ang buong seating arrangement. Mas komplikado, mas maraming adjustment. Hindi ito favoritism. Operational logic lang ito. Kung solo traveler ka, mas flexible ka sa seat reassignment. Mas madaling i-adjust ang isang pangalan sa chart kaysa ilipat ang maraming magkatabi. May isa pang aspeto. Ang solo traveler ay kadalasang mas mabilis gumalaw sa gate, mas handa sa last-minute seat change, at mas madaling kausapin kung may kailangang ayusin. Hindi ibig sabihin nito na dapat ka nang bumiyahe mag-isa para lang ma-upgrade. Pero kung nagkataon na solo ang biyahe mo, alam mo na mas simple ang proseso ng seat movement. Sa airline operations, mas kaunting variable, mas mabilis ang desisyon. At minsan, ang pagiging mag-isa sa booking ang nagiging maliit na advantage sa loob ng system. 9. Unawain ang iyong ticket type. Fare class. Maraming nakatatanda ang tumitingin lang sa presyo kapag bumibili ng ticket.
Pero sa airline system, hindi lahat ng economy ticket ay pareho. May mga fare classes na. Eligible for upgrade, may mas mataas na priority or mas flexible sa pagbabago. At may iba naman na pinakamura pero hindi pwedeng i-upgrade kahit may bakanteng seat. Kapag alam mo ang ticket type mo, mas malinaw sa iyo kung may posibilidad ba ng upgrade gamit ang miles o operational movement. Makikita ang fare class sa booking details. Kadalasan isang letra ito tulad ng Y, M, K, H at iba pa. Bawat letra ay may sariling rules. Hindi mo kailangang kabisaduhin lahat. Pero mahalagang malaman kung ang binili mo ba ay upgrade eligible o hindi. Minsan, maliit lang ang price difference ng dalawang fare types, pero malaki ang epekto sa flexibility at upgrade chance. Sa airline system, ang presyo ay hindi lang tungkol sa upuan. Ito ay tungkol sa kondisyon ng tiket. Kapag mas naiintindihan mo ang binili mo, mas malinaw ang galaw mo sa loob ng sistema. 10. Gamitin ang online check-in sa tamang oras. Maraming pasahero ang nag-o-online check-in agad kapag nagbukas ito, karaniwan 24 na oras bago ang flight. At tama iyon. Dahil sa puntong iyon, nagsisimulang mag-finalize ang seating chart. Sa loob ng system, may mga pasahirong hindi pa nag-check-in. May mga nagka-cancel sa huling sandali, may mga nag-upgrade gamit ang miles. At may mga seats na biglang nagiging available. Kapag nagbukas ang online check-in, doon madalas gumagalaw ang seat assignments. Kung hindi ka agad nag-check-in, maaari kang maiwan sa kung ano ang matira. Pero kung nandyan ka sa unang oras ng pagbukas, mas marami kang makikitang options sa seat selection screen. Sa ilang sitwasyon, may mga premium seats na lumilitaw bilang paid or operational upgrade options kapag nagsisimula ng mag-close ang inventory. Hindi mo kailangang magmadali sa airport para dito. Sa bahay mo pa lang, pwede mo nang makita ang pagbabago. Isang praktikal na hakbang, mag-set ng paalala kung anong oras nagbubukas ang check-in ng airline mo. Pagbukas nito, silipin agad ang seating options. Hindi ito komplikado. Timing lang. Sa airline operations, ang unang kumilos kapag nagbukas ang sistema ay may mas malinaw na pagpipilian. Minsan, ang maliit na disiplina sa oras ang nagdadala sa'yo palayo sa gitnang seat papunta sa mas maayos na upuan. 11. Sulitin ang credit card travel benefits. Kung meron ka, maraming nakatatanda ang may credit card na ginagamit sa pang-araw-araw na gastusin, grocery, bills, gamot, at iba pa. Pero hindi lahat ay tinitingnan kung ano ang kasamang travel benefits nito. Sa ilang travel to airline affiliated credit cards, may malinaw na benepisyo tulad ng priority boarding, free checked baggage, lounge access, at sa ilang pagkakataon, priority sa upgrade waitlist. Hindi ito sikreto, bahagi ito ng opisyal na kasunduan sa pagitan ng bangko at airline. Kung may hawak kang ganitong klase ng card, mahalagang alamin kung ano ang saklaw nito. Hindi lahat ng benepisyo ay automatic na gumagana. May ilan na kailangang i-activate o i-register bago magamit. May mga card din na nagbibigay ng bonus miles sa bawat gastusin. Kapag naipon ng miles, maaari itong gamitin para sa seat upgrade. Depende sa availability at fare eligibility. Isang praktikal na hakbang. Bago ang lipad mo, bisitahin ang website ng card issuer o airline partner. Basahin ang travel benefits section. Tingnan kung may priority status, upgrade certificate, or mileage multiplier na pwedeng magamit. Minsan, ang pagkakaiba sa seating priority ay hindi dahil sa swerte, kundi dahil may nakalink na loyalty o card benefit sa booking mo. May isa pang mahalagang detalye. Kapag ang ticket ay binili gamit ang airline co-branded credit card, may ilang airlines na nagbibigay ng mas mataas na priority sa upgrade list kumpara sa regular booking. Hindi ito garantisado, pero bahagi ito ng loyalty ecosystem ng airlines.
Kung nagbabayad ka ng annual fee sa isang card, makatuwirang sulitin ang travel privileges nito. Sa airline system, ang loyalty at partnership programs ay may bigat sa seating hierarchy. Minsan, ang mas komportabling upuan ay hindi nakatago sa airport, nasa wallet mo na pala. 12, unawain kung paano gumagana ang upgrade priority list. Kapag may bakanting premium seat bago mag-take off, hindi ito ibinibigay ng random. May tinatawag na upgrade priority list ang karamihan sa airlines. Ito ang sistemang ginagamit para magpasya kung sino ang unang lilipat kapag may available na seat sa business o first class. Karaniwan, ang pinakamataas sa listahan ay ang mga may elite status sa airline loyalty program. Mas mataas ang status, mas mataas ang posisyon sa pila. Pagkatapos nito, pumapasok ang iba pang factors. Fare class ng ticket, oras ng check-in, loyalty tier at minsan, operational needs. Halimbawa, kung dalawang pasahero ang parehong walang elite status, maaring mas mauna sa listahan ang mas maagang nag-check-in. Sa ilang airlines, ang check-in timestamp ay may epekto sa ranking. Mahalagang maintindihan ito para malinaw ang expectations mo. Kung wala kang status at basic economy ang ticket mo, natural na mas mababa ang priority mo kumpara sa frequent flyer na may mataas na tier. Hindi ito personal. Hindi ito favoritism. Ito ay nakaprogram na sistema. May mga airlines din na nagpapakita ng upgrade list sa airport screen or sa app bago ang boarding. Doon mo makikita kung nasaan ka sa pila kung ikaw ay eligible. Kung hindi ka miyembro ng loyalty program ng airline na sinasakyan mo, maaari kang mag-register ng libre bago ang flight. Hindi nito agad tataasan ang priority mo, pero bahagi ka na ng system at may tracking na ang iyong booking history. Sa airline operations, malinaw ang hierarchy. Ang upgrade ay hindi basta ibinibigay kung sino ang nagtanong muna. Kapag naiintindihan mo kung paano gumagalaw ang priority list, mas realistic ang pagtingin mo sa pagkakataon. At minsan, ang kaalaman sa proseso ang nagbibigay ng mas maayos na desisyon sa susunod mong booking. 13. Panatilihing maayos at presentable ang iyong itsura. Sa airport, maraming uri ng pasahero ang makikita, may pagod, may nagmamadali, may relaxed lang. Pagdating sa upgrade decisions, walang opisyal na patakaran ng airlines tungkol sa damit. Walang rule na nagsasabing kailangan nakasuit para ma-upgrade. Pero may isang praktikal na realidad. Ang premium cabin ay may inaasahang standard ng presentasyon. Kapag may last-minute seat movement at may ilang pasaherong pareho ang eligibility, ang staff ay natural na pipili ng pasaherong mas akma sa cabin environment. Hindi ito tungkol sa mamahaling damit. Hindi ito tungkol sa fashion. Ito ay tungkol sa pagiging maayos, malinis at presentable. Isang simpleng polo o maayos na blouse. Malinis na sapatos. Hindi gusot ang damit. Hindi sobrang pambahay ang itsura. Kapag maayos ang itsura mo, mas kumpiyansa ang kilos mo, mas diretso ang postura, mas malinaw ang pakikipag-usap. At sa customer-facing environment tulad ng airport, ang unang impresyon ay may epekto sa interaction. Hindi nito ginagarantiya ang upgrade. Pero sa sitwasyong may pagpipilian ang staff, ang presentable na pasahero ay mas madaling ilagay sa premium cabin. May isa pang aspeto, ang premium cabin ay mas tahimik at mas formal ang atmosphere. Natural na pipiliin ng airline ang pasaherong hindi magmumukhang out of place. Hindi ito diskriminasyon. Ito ay cabin consistency. Sa huli, hindi mo kailangang magbihis ng sobra, hindi mo kailangang magpanggap. Pero kung may pag-asa kang lumipat sa mas maayos na upuan, mabuting handa ka, hindi lang sa tiket, kundi pati sa presentasyon mo. 14. Banggitin ang espesyal na okasyon, ng simple at natural. May mga biyahe na may kahalong personal na kahulugan. Anniversary, birthday, unang paglipad matapos ang mahabang panahon, pagbisita sa pamilya,
Ang airlines ay negosyo, pero bahagi rin ng kanilang serbisyo ang customer experience. Kapag may espesyal na dahilan ang biyahe mo, maaari mo itong banggitin, hindi bilang kahilingan kundi bilang impormasyon. Halimbawa, sa check-in counter o sa maayos na usapan. Birthday ko po ngayon. O anniversary po namin ang biyahe na ito. Isang linya lang. Walang pressure, walang expectation. Sa ilang pagkakataon, may maliit na gesture ang crew. Isang greeting, isang dessert, minsan seat adjustment kung may available at operationally possible. Hindi ito nakasulat na pulisya. Hindi rin ito garantisado. Pero sa customer service environment, ang human moments ay may halaga. May mga airline staff na masaya ring makapagbigay ng magandang karanasan kapag may pagkakataon sa seating. Ang mahalagang tandaan, ang tono ang susi. Kapag natural at hindi demanding ang approach, mas magaan ang interaction. Hindi ito diskarte para manipulahin ang sistema. Ito ay simpleng pagbabahagi ng konteksto ng iyong biyahe. Sa airline operations, kapag may available na flexibility at may dahilan, may mga pagkakataon na may maliit na pagbabago sa seating. At kahit walang upgrade, ang biyahe ay nagiging mas personal. Minsan, ang pagiging totoo at simple ang nagdadala ng maliit na kabutihan sa loob ng mahabang flight. 15. Unawain ang kabuuang sistema. Timing, hierarchy at availability. Matapos nating pag-usapan ng iba't ibang airline hacks, may isang mahalagang bagay na dapat malinaw sa isip mo. Ang upgrade ay hindi isang hiwalay na pangyayari. Ito ay bahagi ng mas malaking sistema. Sa loob ng airline operations, may tatlong pangunahing salik na palaging gumagalaw: availability, priority at timing. Una, availability. Kung walang bakanteng premium seat, walang ililipat, ganito kasimple. Ang upgrade ay laging nakadepende sa kung may open seat sa business o first class bago magsara ang flight. Ikalawa, priority. May malinaw na hierarchy ang airlines. Elite members ang nauuna. Sumusunod ang mas mataas na fare class. Kasama rin dito ang loyalty history at minsan ang oras ng check-in. Kapag mas naiintindihan mo ang hierarchy na ito, mas realistiko ang pagtingin mo sa posibilidad. Ikatlo, timing. May mga sandali kung kailan gumagalaw ang system, kapag nagbukas ang online check-in, kapag may aircraft change, kapag may no-show, kapag overbooked ang flight. Sa mga sandaling iyon, nagkakaroon ng seat movement. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, may bakante, nasa tamang priority ka, at nasa tamang oras ka, doon nangyayari ang upgrade. Hindi ito swerte lamang. Hindi rin ito lihim na koneksyon. Ito ay pag-intindi kung kailan gumagalaw ang airline seating system. May isa pang mahalagang bagay, ang attitude. Sa airport, maraming pasahero ang pagod at stress. Pero ang kalmado, malinaw magsalita, at marunong magtanong ng maayos ay laging mas madaling kausapin. Hindi nito binabago ang hierarchy, pero binubuksan nito ang mas maayos na komunikasyon. Sa huli, ang layunin natin ay hindi lamang makalabas sa airline economy. Ang layunin natin ay mas komportabling biyahe na hindi kinakailangang gumastos ng sobra. Kapag naiintindihan mo ang sistema, hindi ka na basta umaasa. May batayan ng kilos mo, may dahilan ng timing mo. At sa susunod mong paglipad, hindi ka na basta nakaupo at naghihintay. Alam mo na kung kailan kikilos. Alam mo na kung kailan magtatanong. At alam mo na kung kailan may tunay na pagkakataon. Iyan ang pagkakaiba ng pasaherong basta sumasakay at ng pasaherong may kaalaman. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw na sa iyo ngayon. Ang airline upgrade ay hindi misteryo. May sistema, may timing, may hierarchy, at may mga sandaling gumagalaw ang seating. Hindi natin kontrolado ang lahat, pero may mga bagay na kaya nating gawin. Ang tamang araw ng lipad, ang tamang oras ng check-in, ang pag-intindi sa ticket type, ang maayos na pakikipag-usap. Hindi ito tungkol sa paghabol ng luho.
Ito ay tungkol sa mas komportabling biyahe, mas maayos na upuan, mas tahimik na oras sa ere. Ako si Ate Clara. Hindi ako nandito para magmagaling. Nandito ako para umalalay. Isipin mo ako na parang anak mo, parang apo mo, parang kapitbahay mong nagpaalala bago ka bumiyahe. Ayoko lang na may hindi ka alam na pwede namang makatulong sa'yo. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, mag-subscribe ka. I-like mo. I-share mo rin sa kaibigan, kapatid o kamag-anak na madalas bumiyahe. Hindi lang ito channel, komunidad ito. Kapag nag-like at nag-share ka, mas maraming nakatatanda ang makakakita ng ganitong malinaw na paliwanag. Mas maraming magiging handa sa susunod nilang lipad. At sa comments, sabihin mo rin kung alin sa 15 ang susubukan mo. Kung may tanong ka pa, isulat mo lang. Binabasa ko ang mga mensahe ninyo. Magkasama tayo dito. Sa susunod mong paglipad, gusto kong mas kampante ka. Mas may alam, mas komportable. Hanggang sa muli.